What's up sa inyo mga repakol? It's your boy Kuya Totoy, ang inyong lakwat serong kuripot. Sa episode 1 ay sinimulan natin ang adventure natin dito sa Hanoi. Naglibot tayo sa weekend night market, natikman ang masarap na Banh Mi 25. Uminom ng egg coffee sa Cafe Giang at napanood ang traditional na water puppet show. Dinayo din natin ang One Kiam Lake, Ngokson Temple at ang iconic St. Joseph Cathedral. Kung hindi nyo pa napapanood ang episode 1, ay balikan nyo na para hindi kayo mahuli. Sa episode 2 ay mas exciting ang mga mangyayari. Pupunta tayo sa Michelin Guide Restaurant, maglilibot sa Mega Grand World, mamimili ng mga pasalubong at magbabiyahe na tayo papuntang Sapa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, biyahe tayo! Mga repakol, bago natin simulan ang ating biyahe, inaanyayahan ko muna kayo mag-subscribe sa aking channel at i-click mo na ang notification bell para updated ka sa tuwing nag-upload ako ng mga travel vlogs at mga tipid tips dito sa aking YouTube channel. I-follow mo na rin ako sa TikTok dahil nag-upload ako ng mga mini vlogs natin dyan. At syempre, huwag mong kalimutan na mag-like and follow sa aking Facebook at Instagram. Yun lang, let's get back into the video. What's up sa inyo mga repakol? It's your boy Kuya Totoy, ang inyong lakwat serong kuripot. Mga repakol, is our second day here in Hanoi, Vietnam at nandito ako ngayon sa aming penthouse. Hindi ako nagbibiro na penthouse to mga repakol kasi ito lang yung nag-iisang room dito sa hotel namin na to, sa Hanoi Graceful Hotel na nasa taas. Isang room lang, which is kami lang na nandito. And solo namin, meron kaming balcony, kaya talagang ang ganda ng view dito, no? So, kwentuhan ko lang kayo ng mabilis mga repol kung sa anong nangyari nung first day namin. So, paglabag namin dito sa sa Hanoi, sinundo kami nung luxury bus. So, ang ganda nun mga repol, no? Ano siya, may massager siya and then may wireless charging. Basta ang ganda nung bus na nung van na yun or bus na yun. Talagang dun pa lang sulit na. Less than 700 pesos lang yun na gastos namin doon kasi ginamitan ko siya ng Klook code ko. Hindi nyo gamitin yan kung kayo ay nagbabalak mag-travel anywhere or dito sa Hanoi. Kung balak nyo mag-book na activities, hotel, transportation, basta lahat yan nasa Klook. Gamitin nyo yung aking promo code na Kuya Totoy Klook para makakuha kayo ng discount. So, pagdating namin dito ngayon sa Old Quarter, nagulat ako yung mga daan dito is parang sobrang sisikip. Yung akala mo one way lang yung daanan, pero two way pala siya, no? So, ang nangyayari is salubungan yung mga sasakyan, no? So, nagkakaroon ng traffic congestion. Nagkakaroon ng talagang traffic, talaga buhol-buhol yung trapiko. And wala dito mga enforcer, mga repakol, walang traffic enforcer dito. So, talagang pakiramdaman sila kung sino magbibigay, kung sino hindi magbibigay. And meron nga ako nakita kahapon na na motorcycle, no, na talagang ang bilis ng karipas ng niya, kahit may patawid na pedestrian, wala siyang pakialam. Talagang yung pedestrian yung mag-a-adjust, hindi siya mag-a-adjust, talagang dire-diretso. No, hindi ko naman nilalahat pero yung ibang mga dito mga drivers na Vietnamese, talagang sila, wala silang pakundangan sa pagmamaneho, basta ang lang nila is makapag-drive, wala silang pakialam kung masasagasaan sila or anything. Ganun yung pwede nyo expect dito. So ako, kapag naglalakad kayo, actually maglalakad talaga kayo dun sa hindi sa pedestrian hindi sa sidewalk lalakaran nyo ay mismong kalsada na. So doble ingat kayo mga repakol kasi baka hindi nyo alam, nasa likuran nyo may mabilis na takbo ng motor, no? Nagulat ako actually nung naglalakad kami dun sa gitna ng daan. Talagang mayroong ang bilis ng motor sa likuran ko. Buti na lang tumingin agad ako kasi kundi mahahagip ako no? May mga ganong instances dito and expect nyo na mga repakol na yung sidewalk dito ay hindi siya para sa mga pedestrian. Good morning, mga repakol. Good morning! Breakfast time. Kasama rin sa binayaran namin sa hotel yung breakfast. Ayan. Bumaba na kami. Mga bagong gising pa. Magapa yung mukha.
Black coffee. Oops. Sakay na tayo. Tama ba ito? Number 38. Tama. Okay. Alam nyo ba mga repakol na dito sa Vietnam ay napakamura ng Grab? Take this for example. So ang biyahe namin mula sa hotel papuntang Opera House ay around 3 kilometers. So ang binayaran namin dito, guess what? 30,000 dong. Eto pa ang malupit. Merong Grab promo. Kaya ang binayaran lang namin ay 25,000 dong or around 58 Philippine pesos. Yung 58 pesos mo dito, hindi ka pa makakapag-angkas nun. At ang maganda pa dito mga repakol, hindi ko ina-exagger siya, pero wala pang 5 seconds. May tatanggap na agad ng booking mo. Kumpara mo naman yan dito sa atin mga repakol na halos 30 minutes o isang oras ka na naghihintay na may tumanggap ng booking mo. Tapos pagdating pa ng driver at in-accept, nakasimangot pa. Ang layo daw kasi ng drop-off mo. Ang Hanoi Opera House ay tinayo noong 1901 hanggang 1911 sa pamamahala ng mga Pranses bilang simbolo ng kolonyal na kapangyarihan at kultura. Ang inspirasyon ng disenyo nito ay ang Palais Garnier ng Paris. So mga repakol, papunta na tayo ngayon sa Mega Grand World at ituturo ko sa inyo yung mga best options kung paano ba kayo makakapunta from Old Quarter to Mega Grand World. So mga repakol, meron kayong choice. Actually, dalawa yung choice nyo. Pwede kayong either mag-book ng Grab, pero medyo may kamahalan mga repakol, 250,000 dong. Or, pwede rin naman kayong mag-take ng free shuttle, which is yun yung ituturo ko sa inyo ngayong araw. So from Hanoi Opera House ay kailangan nyo lang tumawid sa kabilang kanto para maghintay ng free shuttle ng bus. Kapag nakita nyo na itong sign na ito, ay ibig sabihin ay nasa tamang pwesto na kayo. And then maghintay lang kayo ng mga ilang minuto at may darating dyan na VIN bus number OCT2. OCT2 mga repakol huwag kayong magkakamali. Marami ang magkakamukhang bus dyan, so huwag kayong magkakamali kasi yung iba dyan may bayad. I see you standing there, I can't resist. You're the one I've been dreaming of, it's like this. Your smile is shining bright, it's pulling me in. Come a little closer now, let's begin. I want to hold your hand, I want to hold your hand. Take you to a place where we can dance. Oh yeah, oh yeah. I want to hold your hand, I want to hold your hand. Together we can take a chance. The music playing loud, let's feel the beat. Ang Mega Grand World ay isang bagong atraksyon dito sa Hanoi. Nagbukas lang sila noong 2023. Free ang entrance dito mga repakol, kaya may mga ilan-ilang mga turista o lokal ang pumupunta dito para mag-explore. Pero kung inaasahan mo ay parang magiging Europe vibe siya, madidismaya ka lang. Yung vibes dito ay parang Venice Grand Canal sa Taguig, pero mas malaki lang yung space. But don't get me wrong mga repakol, kung ang hanap mo ay mga IG-worthy spots, like gusto mo mag-picture taking, perfect itong lugar na ito para sa'yo. Madaming mga magagandang spots na pwede ka mag-picture taking. Pero kung naghahanap ka ng activities, sinasabi ko na sa inyo, walang masyadong ganap dito. You're literally just gonna stroll around and that's pretty much it. Yun na yun. I'm not gonna be those type of vloggers na sasabihin sa inyo, guys, ang ganda dito, very Europe vibes, pumunta kayo dito. No! Ayoko maging ganun. And kapag hindi ko nagustuhan yung lugar, hindi ko i-recommend sa inyo. Kasi kapag nirecommend ko yan, at pumunta kayo dito at hindi na-meet yung expectation nyo, magagalit kayo sa akin, syempre, di ba? Parang inutuko kayo. Ako personally, mga repakol, parang, yun na yun. Parang sana pala nagpunta na lang kami sa ibang lugar doon sa Old Quarter, no? Na historic, yung marami kami matututunan. Hindi na sana kami nagpunta dito. Ganun yung nararamdaman ko ng mga oras na to. At dahil nga nagutom na kami kakalakad namin, ay kumain muna kami dito sa NetQ.
Pro tip lang mga repakol, go where the locals are. Pumunta kayo o kumain kayo kung saan maraming tao. Ibig sabihin nun ay masarap ang sinaserve nilang pagkain or worth it ito. Literal na ice. Kasi tsaka siya, tapos merong yelo. Wala lang yung middle. Umorder nga pala kami ng Vietnamese spring rolls and para itong lumpiang sariwa sa atin. Napakalambot ng wrapper na ginamit dito. Puno ng fresh na gulay at shrimp kaya talagang malasa. Umorder din ako ng buncha fish. Inihaw yung isda at hiwalay ang sabaw na talagang kakaiba ang lasa. Parang may lasa ng atsara yung sabaw niya na manamis-namis pero masarap. May kasama itong rice noodles at fresh herbs kaya sobrang sarap ng combination. Alam mo? Mas healthy sa kambing. Pagkatapos namin magpahinga ng kaunti sa aming hotel, ay naglakad-lakad kami para maghanap ng may papasalubong na kape. At dito nga kami napadpad sa Lam Coffee and Tea. Sa labas pa lang ng store nila ay kitang-kita mo na ang mga naglalakihang nakapilang jar ng coffee beans na talaga namang pumukaw ng atensyon namin. Bilhin ng kape. Ang Dondak ay isang sikat na restaurant na binibisita ng mga lokal at turista dito sa Hanoi. At ito rin ay napabilang sa Michelin Guide noong 2023 at hanggang ngayon, 2024. Iba't ibang putahe ng duck ang maaari nyong matikman dito mga repakol. Meron sila ditong pho pero duck ang sahog. At marami pang iba. Siyempre, hindi namin pinalagpas ang kanilang one of the best seller na spring rolls duck. Ayan o, crunchy yan. At siyempre, itong kanilang pinagmamalaking roasted duck. Yung roasted duck nila dito ay sobrang juicy and flavorful. Crispy ang balat at napakalambot ng karne. Kapag sinamahan mo ito ng kanilang special dipping sauce na may tamang alat at asim, talagang swak sa panlasa mo. Yung crispy Vietnamese duck spring rolls ng Don Duck ay talagang napakasarap mga repakol. Ang wrapper nila ay talagang crispy at nagbibigay ng satisfying crunch sa bawat kagat. Sa loob nito ay puno ng tender duck meat at may fresh na gulay, kaya sobrang flavorful. Kain na naman kami, puro kami sa vlog. Oo Pagkatapos namin kumain ay naglakad-lakad muna kami at naghanap kami ng mabibilhan ng mga pasalubong. Souvenir shop, gano'n. At pumukaw nga sa atensyon ko itong napakaliwanag na souvenir shop na ito. Pagpasok pa nga lang namin ay bumungad na ang samot-saring mga paninda. Lahat ng maisip mong items, souvenirs, remembrance, o kahit ano pa, nandito. At ang kinagandahan pa dito mga repakol, kumpara sa ibang shops na nadaanan namin, ay mas mura dito. Galing na. Ganda ng wala. And huwag kayong mahihiyang humingi ng tawad kahit wala naman kayong kasalanan. Joke lang. So mga repakol, pwede naman kayong humingi ng discount dito and very generous magbigay ng discount si Miss Ha. Si Miss Ha, siya yung may-ari ng tindahan na to. So, humingi lang kayo ng discount. Bibigyan naman niya kayo. Basta reasonable naman yung hihingin nyo. Hindi naman yung tipong parang hihingin nyo na lang. Ito nga pala si Miss Ha, sobrang bait niya at nagbibigay rin siya ng mga freebie. So, bisitahin nyo yung shop niya dito sa Old Quarter.
So ang huli sa listahan ng ating itinerary today ay ang ating biyahe papuntang Sapa. At dito sa Tom's Cafe ang pick-up point. Ang ginawa ko pala mga repakol ay nag-book in advance na ako bago pa kami pumunta dito sa Hanoi. So ganun din ang gawin yung mga repakol, huwag kayo mag-book ng same day ha. Kasi for sure walang slot niyan kasi maraming pumupunta ng Sapa. Also, pwede nyo gamitin ang aking promo code para makakuha kayo ng discount pag nag-book kayo sa Klook. Akit tayo dito. Kailangan magtanggal ng sapatos. Ayan. Ganda dito. Ayun, nakasakay na. Umigang ano lang. Ayan. Hanggang ano lang. Tubid lang. Ayan. Makiga na kami dito sa sleeper bag. Wala pa lang makita sa labas. Salamat sa inyong panonood mga repakol. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest nating episodes. Abangan nyo ang episode 3 kung saan magsisimula ng ating Sapa Vietnam adventure at aakyatin natin ang tuktok ng Indochina, ang Fancy Pan. Kita-kits sa susunod na episode mga repakol. Paalam! Kung ay kapitbahay nyo, laging handang tumulong sa inyo. Kilala nyo ako, ako'y isa sa kapitbahay